Meron ako isang sobrang nakakabaliw at katangahang kwento na ikukwento. Hindi ko alam kung paano mo maintindihan ito, pero susubukan kong tulungan kang maintindihan ng kabaliwan, ang pinakahuling antas ng kabaliwan na narating ng kaliwa. Sige, panoorin mo ito. Ito ay iniulat ng BBC. Tinawag nilang kunwari na Islamist attack ang pananagasan ng sasakyan sa Berlin Pride. Islamist attack ito. Sabi nila, pwedeng iba ang ibig sabihin ng Islamists. Ginawa ito ng isang mamamayang Aliman ayon sa opisyal. Walang ginamit na, kunyari, mamamayang Aliman. Pansinin mong lumalala pa ito. Para talaga ito sa mga gays for Gaza. Regalo ito sa kanila. Oo, mahal namin kayo. Ibig kong sabihin, itong mga gays for Gaza, queers for Palestine na mga tao. Hindi ko alam kung anong problema ng mga taong ito, mga pare. Seryoso, tulad ko, dating Muslim ako, di ba? Sinasabi ng mga Muslim, oy, gusto ka namin patayin kasi tumalikod ka kay Allah. At sinasabi ko, sige lang, hindi ko sila nilalapitan. At sinasabing, oy, hindi, pakiusap, mahalin niyo naman ako. Bakit niyo ako gustong patayin? Sasabihin ko, seryoso, gusto mo akong patayin? Sige, ayos lang. Halika, subukan mo. Baka mamatay ako, baka hindi. Baka makaligtas ako. Ilalan ko ang natitirang buhay ko sa paglaban sa nakakahiya ninyong makaluma at barbarikong ideolohiya. At sisiguraduhin ko mapapalis ang buong pananaw nyo mula sa kanluran. Oo, yan ang misyon ko. Doon nanggagaling ang motibasyon ko. Kasi ibig kong sabihin, common sense lang naman, oh. Kung may isang ideolohiya, relihiyon o bansa na gustong patayin ka, tapusin ka, period. Ibig sabihin, wala kang karapatang mabuhay. Tapos sasabihin mo, sige, ayos lang. Sana hindi mo ako iniisip ng ganyan, pero dahil ganyan ka, pakyo ka, sige, subukan mo bro. Pero hindi ganyan ang mga taong pro-Gaza na yan. Hindi ganyan ang mga taong to para sa mga tao sa Gaza. Tignan mo, panoorin mo to. Ipapanood ko sa iyo yung bago nakakatawang video ni Tommy Robinson. Saglit lang, mapapanood mo, magugustuhan mo bawat segundo ng video na to dahil nakuha ko lahat ng mga nakakabaliw na video mula sa kaliwa pagkatapos silang banggay ng isang Islamist. Panoorin mo to. Tignan mo to. Mahal na mga bakla ang mga Muslim at isang Muslim. Oh, at ano ito? Mahal din kita. Hindi ko alam kung may lalabas natin ang video na ito. Siguraduhin mong i-blur ito dahil posibleng may karahasan. Pero hindi ganyan ang mga taong to na sumusuporta sa Gaza. Humilo sila na parang mga asong pinabayaan na palaging tinatadyakan at binubugbog ng kanilang malupit na amo. Pero ang aso, patuloy pa rin kumakawag ng buntot at parang nagsusumamo. Mahalin mo rin ako! Mahalin mo rin ako! Panoorin mo ito. Hindi lang ang mga makakaliwang LGBTQ na tao ang kumikilos na para mga asong pinabayaan. Tingnan mo ito. Mayroon na tayong mas maraming impormasyon tungkol sa lalaking ito na si Abdul B., ang mamamayang Aliman. Oh, handa ka na ba? Basahin mo ito. Si Abdul, itong taong ito ay kusang umalis papuntang Lebanon matapos ang isang buhay ng krimen at ekstremismo. Sabi niya, alam mo, ayoko nang tumira sa kanluran. Mga infidel dito. Masama dito. Gusto kong bumalik sa aking sariling bansa. Pumunta siya sa Lebanon at hindi na balak bumalik sa Europa. Pero imbes na iwan siya, pinaaresto siya ng mga autoridad ng Alemanya sa Lebanon at ibinalik sa Alemanya sakay ng eroplano. Isinaman nila siya sa kanilang programa laban sa radikalisasyon na parang epektibo yon. Pareho lang ang mga kurso niyan, ginagawa rin nila dito sa Australia. Kapag dinala nila ang mga ISIS bride at si Dr. Jihad, ilalagay sila sa magagandang air-conditioned na kwarto at tuturuan na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Alam mo, ang Islam ay pro-LGBTQ. Hindi mo ba alam na sinasabi sa Quran na ang sinumang lalaki na pumatay ng isang tao, para na rin siyang pumatay ng buong sangkatauhan? Hindi mo ba alam yan? Mahal ni Propeta Muhammad ang mga tao. Ngunit may mga nagsasabing, tanga kayo! Akala niyo tuturuan niyo pa ako ng Islam? Naiintindihan at nabasa ko na ang Islam. Inilay ko ang bahagi ng buhay ko sa pagbabasa at pag-aaral ng Islam. Hindi na ako nag-aaral ngayon dahil wala na akong interes dito. Mas malapit pa sa Islam ang taong ito kaysa sa mga nagsasabing relihiyon ng kapayapaan ng Islam. Wala silang alam sa Islam o nagsisinungaling lang sila. Yun lang. Yun lang. Sige, kaya yon. Nahuli nila siya. Binalik nila siya sa Alemanya at sinabi nila, alam mo, ire-reeduka ka namin. O, kumusta ang kinalabasan ng redukasyon na yon? Kumusta? Ganito ang nangyari. Ibinangga niya ang kanyang puting van ng mabilis sa isang Pride March. Yun lang.
Anong kamanghamanghang kwento? Naiintindihan mo ba yon? At ikaw, hindi pa nga ako tapos. Akala mo ba darating ang panahon na sasabihin ng mga makakaliwa, baka nagkamali tayo? Baka ayaw kong aminin. Baka yung mga nasa dulong kanan o yung mga sinasabing racist. Pero sa totoo lang, hindi sila racist. Yung mga tinatawag nilang racist, mahal nila ako. Bakit nila ako mahal? Hindi ako puti. Bakit? Hindi ito tungkol sa lahi, kundi sa kultura at mga pagpapahalaga. Sundan na lang natin ang pag-iisip nila. Oo. Sinasabi nila, baka tama ang dilongkanan tungkol sa Islam. Mali sila sa lahat ng bagay, pero baka tungkol sa Islam, tama sila. Hindi. Hindi nila gagawin yon. Tingnan mo to. Ito ay isang MP sa Britanya, oo? Kate Osborne. Sinasabi niya mula sa Ordea na nagbawal ng 2026 Pride March gamit ang homophobic na wika hanggang sa reform dito sa UK. Sa GB News na nagbo-broadcast ng walang kwentang bagay, nilalaman at wika na naninira sa LGBTQ+ na komunidad, pati pag-atake sa Berlin Pride. Nag-iwan ito ng isang patay at 16 sugatan. Tulad sa Australia, nagbigay ang punong ministro ng halos 20 talumpati matapos ang teroristang atake sa Bondi. Hindi niya kailanman binanggit ang Islam, ekstremistang Islam, radikal na Islam o Muslim. Itong babae, itong MP, halal na opisyal, ay sinisisi ang GB News at Reform para sa terorismong ito. Para sa Islamistang teroristang pag-ataking ito. Inilagay din ito ng BBC sa panipi bilang Islamistang teroristang pag-atake. Hindi mo talaga kayang kamuhian ng sapat ang mga taong ito, mga pare. Hindi mo talaga kayang kamuhian ng sapat ang mga taong ito. Kaya itong kaawa-awang MP ay sinasabi na itong mabait na Islamistang lalaki, si Abdul B, ay tagasunod ng reform. Nanonood siya ng GB News. Sabi niya, nagbibigay raw ito ng homophobic na pahayag. Pero sa totoo lang, wala namang ganung pahayag at wala sa amin ang gumagawa nun. Maging ang pinakakonserbatibong Kristiyano ngayon ay hindi na nagsasalita tungkol sa mga homosexual. Iyan ay uso pa noong mga unang bahagi ng 2000. Lumagpas na ang mga tao ron, pati na ang konserbatibong Kristiyano. Hindi nila ito tinatanggap, pero bahagi ito ng kanilang kalayaan sa reliyon at ayos lang yon. Pero nakarating na sila sa isang maayos na kasunduan kung saan hindi na nila sinasabi na, alam mo yon, dapat silang patayin o dapat banggain ng sasakyan ang kanilang mga parada. Hindi na nila sinasabi ang mga ganoon. Pero itong kaawa-awang makakaliwang MP ay sinasabi na malamang napanood ng taong ito ang isang balita sa GB News. At pagkatapos ay nagpasya siyang patayin ang mga LGBTQ na yon. Isa lang ang namatay at 16 ang nasugatan. Nakikita natin ang ganitong pattern sa Europa. Paglala ng galit, verbal na atake online, mga aktor at tagapagpasiklab. Hindi mo sila kayang lubos, kamuhian. Sige, isa siyang MP. May mga makakaliwa ako mula sa lahat ng antas ng lipunan. Mula sa mga halal na opisyal hanggang sa mga siraulo at sabog, ang isip na may lila o rosas na buhok. May singsing sa ilong at pasigaw kung magsalita. Lahat sila, meron ako. Malawak ang saklaw ko na nagpapakita na naging sakit na sa pag-iisip ito. Tingnan mo ito. Ang babaeng ito ay isang MEP, si Clara Frumich-Pfister. Miyembro siya ng European Parliament. Sabi niya, wala akong masabi. Ang pag-atake ng pananagasa sa CSD sa maganda kong Berlin, ilang sandali bago ang eleksyon, ay nagpapalakas sa dulong kanan. Ha! Yung lalaki isang Islamist. Ang salarin, ang 21 taong gulang na Aleman. Ilalagay ko ang tinatawag na Aleman, si Abdul B. Abdul. What? Ha? Napakakakaibang pangalan na Aleman. Magnangingit-ngit si Hitler sa kanyang di umiiral na libingan. Ang problema ay pagkalalaki. Ito ay pagkalalaki, patriarkiya, mga pare. Ang patriarkiya ang dapat sisihin. Ang masasabi ko lang, sakit ito sa pag-iisip. Bilang lipunan, nabigo tayo. Si Abdul ay lumaya mula sa kulungan ng kabataan noong Mayo. At sana ay nabigyan ng mas maraming suporta sa pagbabalik niya sa lipunan. Para sa kanyang pagbabalik sa lipunan. Ano ang ibig mo sabihin? Ibig mo bang hindi pa siya ganap na integrated? Hindi pa bahagi ng lipunan Aleman? Yun bang ibig mo? Hindi nagkakaintindihan ng kaliwa at kanang kamay, mga pare. Sige, ayos lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang ordinaryong bakla, isang guy na lalaki. Pagkatapos ng Pride,
at ng insidente sa parehong araw. Sa ngayon, ang Israel ang agresor sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Binobomba ang lahat habang araw-araw ay pinag-uusapan ang mga tigil putukan na sabay namang hindi pinapansin ng Israel. Ito ay matapos ang teroristang pag-atake sa kanyang martsa. Mga bakla para sa Gaza. Mga bakla para sa Gaza. Patuloy silang pinapatay. Pero lagi pa rin nilang hinahanapan ng masisisi ang mga puti. Ang Israel, ang kanduran sa pangkalahatan, ang Dulton Kanan, ang Reform at ang GB News. Pero hindi nila kailanman tutuligsayin ng Islam. Sige, nangako ako sa inyo ng isang tipikal na galit na kaliwang baliw na may kulay rosas na buhok at may singsing sa ilong. Heto na siya. Handa na? Makinig. Nagsasusawa at napapagod na talaga ako dito. Paulit-ulit ko lang inuulit sarili ko. Kaya ngayong araw sa Berlin, may nangyaring pag-atake. Isang van ang sumagasa sa isang grupo ng mga taong nagdiriwang ng Berlin Pride Parade na ginaganap nila taon-taon. Malaking parada ito. Isa ito sa pinakamalalaki. At nasugatan nila, sa tingin ko, sa oras na ginagawa ko ang video na ito, maaring magbago pa ito. 17 tao at may isang namatay. Sige, kaya ito ay isang umuusbong pangbalita. May mga bagay na lalabas at magbabago habang tumatagal ang kwento, alam mo na, karaniwan. Kaya ang suspect ay isang Islamikong ekstremista. Yan ang suspect nila ngayon. Yan ang nabasa ko. Sige, sige. Hindi ako magsasalita ng kahit ano tungkol sa ibang bahagi ng populasyong Muslim dahil lang sa ginawa ng isang taong ito. Isipin mo, wow. Nabanggit niya kahit paanong isang Muslim. Pero maingat siya. Sinasabi niyang hindi niya gagawin. Sisisin mo ang buong populasyong Muslim dahil sa ginawa ng isang tao. Napakabukas ng isipan mo talaga. Subukan natin kung hanggang saan ang pagiging bukas ng isip niya. Pero ang masasabi ko lang, yung mga taong nagdiriwang tungkol dito ay puro mga puting lalaki, mga batang puting lalaki, na may mga cruise sa kanilang mga profile. Dahil makita na nating lahat yan. Nakita na nating lahat kung paano kayo mag-react sa mga bakla at kung paano nyo silang laging hinihiling na mapahamak. Palagi akong nakakatanggap ng hate sa mga video ko, lalo na kapag tungkol sa mga trans. Hindi kayo pwedeng mantago sa likod ng isa na namang grupong ginagawang sangkalan at magkunwaring sila ang marahas dahil kayo rin naman. Pareho kayo ng paniniwala ng gumawa ng atake na ito. Kaya inasum ko ngayon, wala pa akong nakitang baklang lalaki o kahit sinong straight na konserbatibong lalaki na may suot na krus sa leeg na nagdiriwang. Baka may ganung tao talaga. Posible rin naman. Wala pa akong nakikita. Kaya tingnan mo ang luhika niya. Ang rason niya ay dahil sa mga troll na komento. Kaya, ang mga nagpo-post ng troll na komento ay katulad lang din daw ng mga Islamic extremist. Barilin ang mga gumuguhit ng cartoon sa Paris, maghasik ng kaguluhan, mag-hostage sa mga cafe at teatro, tulad ng nangyari sa Moscow at Paris. Sila ang mga taong iyon. Libo ang kanilang napatay. Maaari umabot pa ng 10,000. Oo, sila rin ang nambaba sa kanya sa comments. Tingnan mo pa kung gaano siya ka-open-minded. Mga 20 segundo lang ang nakalipas. Hindi ko sisisihin lahat ng Muslim dahil sa ginawa ng isang baliw. Wala na ito pag sarili nating tao ang pinag-uusapan. Hindi natin dapat kamuhian ang mga ito. At sinusubukan mong ilayo ang sarili mo rito. Alam mo kung bakit mo yung ginagawa? Kasi nahihiya ka at dapat lang. Hindi sila dapat mahiya. Pero ang pinakamasama mga pare, alam niyo ba kung anong pinakamasama? Nakakakita na ako ng mga nabubuong vigilante group. Gagawa ako ng panibagong video dahil may mga bago akong video nito, kung saan may mga grupo ng mga puting lalaki na nag-iikot sa mga kalsada na yun naman sa Glasgow at kinakaharap ang sinumang hindi puti. Matagal na naming binabalaan ito. Hindi ko sinusuportahan dahil hindi ko pwedeng gawin, pero matagal na naming sinabi na mangyayari ito. At mangyayari ito. Makikita nyo, darating ang panahon, makikita nyo ang mga katutubong Europeo na hahabulin ang mga ganitong tao. Gagawin nila yon. Mga may hikaw sa ilong, kulay ube ang buhok, mga LGBTQ na tao. Alam nyo, gagawin nila yon dahil lalakas ang loob nila. Ganun na sila kasi napipilitan na. Tapos wala namang aksyon ng gobyerno. Tulad ng gobyerno ng Alemanya, ibinalik nila ang tao. Maniniwala ka ba? Ibinalik siya at ginagago pa ang mga lokal. Ganyan talaga sa buong kanluran. Kaya makakakita pa kayo ng mas marami pang grupong vigilante na mabubuo. Sila sa papel, tutuon sila sa mga dayuhan, sa mga dayuhang kriminal. Sa papel, tutol sila sa kanila.
Tapos papanig ang kaliwa at sasabihin, "Oy, tingnan mo kung gaano kasama ang dulong kanan." Kaya magiging kaaway nila ang mga yon. Tapos sila rin ang aatakihin. At darating ang karahasan sa kasama ang palad. Ngayon, isang panig lang ito. Nasa Goldilocks zone tayo, kung saan may kumpiyansa tayong sabihing, lagi namang mga Islamista ang gumagawa ng karahasan. Pero masisiguro ko sa'yo, darating din ang karahasan mula sa kabilang panig. At hindi ko sinasabi yan ng masaya dahil lahat tayo pwedeng madamay dyan. Sige, lahat tayo, pati ako. Hindi ako nabubuhay sa ilusyon. Hindi ko sinasabi ito ng masaya, pero binabalaan ko kayo bilang parang propeta ng kapahamakan. um, Kaya mangyayari talaga yan. At pagkatapos mo sisimula ng sisihan. At pagkatapos, ang kabilang panig, ang kaliwa, ang sisi ng kaliwa ay magkakaroon din ng bigat. Pero tandaan ninyo ito. Tandaan nyo lang ang panahong ito dahil dumadaan tayo sa isang yugto ng pagbabago kung saan 99% ng karahasang nakikita natin ay nagmumula sa panig ng mga Islamista at pati na rin sa mga grupong dulong kaliwa gaya ng Antifa. Matagal na nilang ginagawa yan simula pa nung nagsimula ang BLM na kilusan. Oo, sa Amerika, may insidenteng tulad ng Proud Boys. Pero karamihan ng karahasan sa nakaraang 10 taon ay mula sa mga Islamista at panig ng dulong kaliwa. Pero ang dulong kanan ay umiral na at lalo pa itong lilitaw. Magkakaroon pa ng mas maraming karahasan sa lipunan. At ang tanging dapat sisihin ay ang ating establishmento, ang pampulitikang establishmento, at ang ating mga politiko. At sa kasamaang palad, magsisimula ito sa Europa. Magsisimula ito lalo na sa UK at maaring pati sa Pransya at Alemanya. Ang tatlong bansang ito ang magiging mga bansa nasa unahan pagdating sa kaguluhang sibil o digmaang sibil. Kaya ayan na mga kaibigan. Sana ewan ko kung may naintindihan kayo roon. Ganito kapatetik ito. Hindi ako makapaniwala dito. Nakahanap sila ng paraan para sisihin ang puti o ang makabayan o ang konserbatibong panig para sa isang teroristang atake na ginawa na naman ng isang Islamista. Ewan ko. Hindi ko maintindihan yon.